Okay. Medyo mabigat, medyo nagundong pa sa dibdib ko, pero sige, ipaprocess ko pa to. Ang napakahusay, walang duda, you made it again, Jane! Hello po, thank you po. Sayang wala si JC, no? Sayang. Ay, kulang kami. Correct. So at this point po, Direct Mark Reyes, thank you for coming. Direct Randy, and just Direct Randy is still here. Randy De Leos, our in-house psychologist. Ayan, there he is. Sino kayong gusto magtanong? Partner, kanina pa nakakakita ng Angel. Talaga, hindi si Jim Pianarcon of ano. So, bilang iba nga, yun ang muna inatanong ko, parang how did you immerse lang? Kasi sobrang bigat ng theme and even your characters, talagang sobrang bigat. So, comparing from what you did before talaga, iba siya. So, paano nyo lang in-immerse yung mga... Paano nyo pinaghandaan? Ako nung pinitch pa lang ni Direk sa amin, dyan sa coffee shop, tinanong niya na kami kung ready kami dahil yung pinabasa niya muna sa amin yung material, dahil mabigat nga, ang daming i-require from us. Pero ako naman, as an actress kasi lagi yung mga nagugustuhan ko rin mga material, laging mabibigat, mga kakaiba, mga hindi ko pa nagagawa. And may tiwala naman ako kay Direk Jason Paul, and nagtiwala din ako sa Dreamscape, and nagtiwala din sila sa akin. Kaya nagpapasalamat ako na ako yung nabigyan ako ng opportunity na gawin tong project na to. Na proud ako. Yun po. A different McCoy na? Paano mo yun? Ano? Yun po, di ko alam paano umpisahan, pero kasi isip ko talaga yung pagiging hindi ka na limited sa gagawin. Kasi yung finish nga sa amin ni Direk, na to na-expect nyo ng ganito. Kaya sinet ko na po sarili ko na walang limitations pagka nakipag-committo sa project. Correct, tayo mong ginawang bago dito. Opo. Tapos yun po, yung the same time po yung tiwala ng bumubuo. Si Direk, una-una po. Tapos yung mismong Dreamscape, yung alaga din sa amin na... Kasi di naman po nila ibibigay po sa amin ito kung kakasama po namin. Kaya kung ano po yung binigay nila, binalik lang po namin ni Jane kung ano yung kailangan ng character, yung kakaiba, yung limitations talaga. Tapos yung director pa, tiwalang-tiwala ka sa director. Oo, importante yun. Tsaka settle din, ilalagaan talaga kami po. Mismong bumubuo ng Project Feb 14. James, go ahead. Ito, sorry, napasok not about the mental issues na natakal. Pero kasi isa rin sa mga nakasurprise, and I'm sure na masusurprise sa mga manonood. Kasi, lalo na for McCoy, kasi sobrang daring yung dalawa. Paano lang, Ano bang pinakita ni McCoy? Baka na-miss ko. Pero, lahat ng eksena niyo, akala ko parang it was just 1 or 2 scenes, pero parang all the episodes ata meron pala. So parang paano nyo lang na-overcome din? Kasi first time nyo ba nag-pair ng ganito? Paano nyo ginawa yung gano'n? Did you undergo a workshop? And si Direk Jason Paul, parang paano nyo po din sila inalalayan doing those intimate scenes? Kasi more than intimate yata ito manood namin. Kayo muna. Sige, Jane. Yun nga po, first time namin magsama ni McCoy sa isang project, first time namin mag-pair. Ano ba? Nagtiwala lang ako kay McCoy. At maswerte din ako dahil yung nakasama ko sa ganitong project na sobrang yun nga, daring, ang dami mga ganito eksena. Maswerte ako na gentleman, na... hindi, mabait si McCoy and inaalalayan niya rin ako sa mga ganong eksena. So, yun, maswerte ako. Ayun po yung mahirap nga din po pagka mayroon kami mga sexy na scene. Kunyari yung pal niya tumataas, binababa ko, tapos parang nawawala ko sa character ko kasi si Brix hindi naman siya ganun eh, bara-bara siya. Tapos yun, yung kay Jane naman, bilang napapanood ko na siya dati, bata pa lang. Napakagaling na niya, makikita napapanood ko na siya. Kaya sabi ko, baka siya ang magdala sa akin eh. Pero ang nangyari, naging ano lang kami, actually walang naging rules.
go with the flow lang, kung ano yung ibigay, kung ano yung babawasan, kung ano yung sobra. Tulungan. Tulungan lang kami, saluhan na po kami. Kaya naging maganda po yung, at magaang po yung... Hindi ilangan, wala. Walang ilangan po. Yes po. Pitch pa lang naman minanage ko na expectations nila na maraming ganun. So, as professional actors, talagang pagdating nila sa set, wala na it didn't take much effort para i-convince sila na ibigay nila. So yun, doon ko nakita talaga na they're very professional actors. Tsaka nahuli ko sila sa tent dati. Na parang, hindi na, parang nagpapasalamat sila sa isa't isa. Akala ko ano. Di ba? Kasi may pinagdadaanan ko si Jane. Nagkataon, nag-usap kami ni Makoy, parang magtitibang pag-uusap. Tapos nagtithank you ako kasi nga, maswerte ako na siya yung nakatrabaho na sa ganitong klaseng project. Nahuli Kasi na mabait. direct, nasa tent yung ginagawa. Tapos ang drama namin, parang Makoy, thank you. Oo, mabait ka tayo ganun. Hindi kasi meron kaming mga, syempre, yung mga tungkol din sa mga bagay na nangyari sa amin. Siguro naging part na rin yun nung nawala agad yung wall namin sa isa't isa. Kasi inopen agad namin yung sarili namin, hindi lang sa project, pero yung personal namin, nagkaintindihan po kami. Last na lang for Jane. Ano lang kasi syempre pag sa babae medyo nandun yung parang hindi naman awkwardness pero mas kailangan mo mas maging careful, di ba? Pero bakit hindi, parang there was no hesitation on your part to do, especially the shower scene? Yun nga, kasi hindi naman ako papabayaan ni Direk Jason. Kinabahan ako, syempre, maraming mga eksena na hala, paano gagawin? Kasi pag pinasa mo sa script, syempre ganito yung descriptions, parang inisip ko paano i-execute sa camera, ganyan, kailangan ba talaga, nakahubad, yung mga ganun. Pero, ayun nga, inalagaan ko ni Direk Jason. And, sa akin naman, yun nga, open ako sa mga ganung roles, sa mga mas nakakapag-experiment ako, mas yung mga daring, yung mga ganyan. Okay, masaya ako sa mga ganun, mga challenging. It's good na may Dreamscape Digital and iWant nagagawa nila yung mga roles na hindi nila magagawa sa Free TV. Yes. Even si Makoy parang hirap gawin. Oo, si Makoy. Surprise. Correct. Ayun lang for me mo. Ang inspiration mo dito, I don't know, hindi pa kasi nasasagot kung paano nabuo tong Project Feb 14. Matagal ko na siyang script, as in mga 5 years ago pa. Okay. And nilalapit ko talaga siya sa producers. Mm-hmm. At maganda yung feedback nila pero natatakot silang i-produce. Kasi nga dahil sa pagka-dark ng tema. Kaya very surprised ako na nung nag-pitch ako kay Sir Deo, ito yung pinaka-gusto niyang gawin. So anyway, halo-halo siya ng ideas. No, kung naalala niyo sa Pampanga dati, sa amin, merong parang lovers din na nagpakamatay sa isang mall. Tapos, nung dinedevelop yung story, ang dami kong na-encounter na true stories ng mga ganong cases din. For example, yung character ni Makoy, yung nag-aaswang-aswangan siya sa US, merong ganun din, nagpa-fantasy sila ng vampire sila. Nakapatay sila sa Kentucky. Si Jane naman, yung character niya inspired din sa yung mga babae ni Charles Manson na serial killer. Mga ganun. So, ang dami-daming mga bagay na dark na, pati dark web, parang amalgamation siya ng mga na-encounter ko mga dark materials, including mga life ng mga serial killers na pinagbasehan ko sa character ni JC. Kasi yung character ni JC, isa siyang psychopath. May time ng buhay ko na na-addict ako sa mga documentary about mga buhay ng mga serial killers. Ted Bundy, ganyan. Yes, Ted Bundy and iba pa. So yun, parang pinaghalo-halo ko lahat. Actually, no, tama. In fairness, no, makikita mo yung inspiration dun sa mga nangyari sa Amerika, sa Pampanga, sa States. Very relevant. Wow. Grabe naman yung introduction. Kailan doon sila tatlo doon? Sabi ko Sige, sa dalawa, hindi ba kayo nag-alangan nung in-offer na, yun nga, may mental health nga na, diba, natatouch na sensitive topic, especially now. Just recently, merong isang, alam naman natin, may nag-live pa na habang ginagawa na yung bagay na yun, diba? So, ano yung personal views nyo doon nung in-offer sa inyo na medyo ganun yung tema nung inyong gagawin? How aware of you, both of you, sa mental health
issues nowadays? Ano po, ako aware, tinanggap ko siya kahit na alam kong mabigat yung project and yung message niya kasi gusto kong magbukas ng, gusto kong maging part ng isang project na maraming makukuhang, parang magiging eye-opener sa mga tao and na dapat, yun nga, like sa Project Feb, yung lack of communication, kaya umabot sa ganon, ay kay Annie, kay Bricks, kay Cody, lahat yun, doon nagsimula dun sa lack of communication. And yun lang naman din yung kailangan ng mga tao, people who are suffering, who, yun, kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng karamay. Yun ang pinaniniwalaan mo na kaya may mga mental health issues tayo. Yes po. And totoo yun. Serious issue yun. Hindi siya biro. Totoo yun. Meron tayo nun ngayon. And, yeah. Pero if I may add, dun sa sinabi ni Jane, we're not pretending na parang we're trying to inspire people na hindi siya ganun, di ba? Pero basically, gusto lang namin iklaro na itong nangyari dito sa pelikula, ano to, extreme case, hindi naman to yung parang nangyayari kung saan-saan, but they can happen. Especially, di ba, yung background ng mga characters nila, merong isolation from family, neglect sa family. So, indirectly, tinatakal namin yung mga ganong issue. Pero I don't want to be very preachy about it kasi ako rin mismo, hindi ko alam kung anong sagot sa mental health. But I know for a fact na it has something to do with, you know, being kind, being there for each other, na sadly, hindi naranasan ng characters ko. Sige. Actually, gets naman natin yung genre niya na psycho-thriller siya, diba? So, nakikita naman natin, papanood natin sa mga ganitong klase ng pelikula, yung mga, may iba nga mas matitindi pa dito. Pero, Jane, dun sa yung eksena, ikaw kasi talaga yung criminal na todo dito, no? Talagang bumigay ka ng bongga. So, nag-hesitate ka ba dun sa eksena na yung, lalo na yung pinapatay mo, yung minasakar mo yung mga magulang mo, kulang na pati yung bagets na walang malay? Opo, kinabahan ako nung nabasa ko sa script. Pero yun nga, fiction naman to, character namin yun. And yun yung kinailangan gawin and kinailangan sa kwento. So, yun po. Aside from that, saka pa medyo nahirapan o kailangan mo pang i-convince na gawin. Sa mga hubaran ba, hindi ka naman na-shy? Hindi naman po. From araw-gabi kasi, tapos sa Los, parang ganun. Parang sanay ka na. Hindi naman sanay, pero komportable ka na. Yun yung ginagawa mga project ngayon. Sabay-sabay na ganun yung mga tema. So, yun. Tsaka, kasi confidently. Oo, dapat gano'n, di ba? Yes. Committed. Yes. Pero doon sa eksena na yung nagtatakbo kayo ng hubad, medyo, sige nga, explain nyo nga yun. Paano yun? Ikaw ako. Kasi yung kay JC, alam namin si JC talaga yun. Talagang maliwanag na maliwanag. Buong dingding na. Kasi wala naman kay Bel talaga si JC. Ikaw, Makoy, hindi mo sinabayan no? Hindi mo pinaya yun. kung sinabi sa'yo ni Direk na, Makoy, ganito to, parang JC din, walang walang keme-keme. Kakayanin mo kaya? Siguro being an actor. Doon, simulan natin sa being an actor. Ilalat ko na nga po. Simula nga po nung tinanggap namin. Limitations namin, sobrang wala na. Ang purpose namin, magpa-aware sa mga tao, yung mismong storya, maipakita na pwedeng mangyari yung mga ganitong bagay. Kaya yun, siguro yung mga ganitong bagay na paktak sa mga ganung bagay. Boxing ka para dito sa boxing. Lahat ng mga makain bago mga topless eh. Hindi ko nag-dinner break. So yun.
Tapos pinaganda po talaga na nag-exercise ako, ganyan, nag-gym. Hindi ko alam kung hindi siya nag-gym, pero yung katawan niya okay naman. Sabi ko, parang ganun, kumakain pa siya dinner break. Tapos sabi ko, yun na, bahala na. Kumbaga, nandito na ako yung nakipag-commit ako. Kailangan ko gawin yung trabaho ko. Oo, pero ngayon, so kung wala kasi ganong eksena gaya nung kay JC na talagang buong ningning na... Nagpakita. Oo, sa season 2. Sa season 2. Patay na eh. Buhay pa. Buhay pa. Sino pa? Oo. So, ayun nga, kung may ganong hilingi sa'yo ba, bad exposure. Oo, yung kasi ganong bad exposure gaya nung kay JC, kaya mo kaya yun? Kasi iba ang usapan nila. Pero sa akin naman, ganun na din sobrang, ko din sa pag-acting, passion ko sa pag-acting, sobrang lalim na po. Pero sa panahon ngayon, sa time ko ngayon, hindi pa muna siguro. Pero may time, di ko din po masabi kasi hindi naman alam ko ano pwede mangyari. Pero willing naman lahat ng actor na malalali gumawa ng mga ganun bagay. Katulad kay JC, kaya sobrang saludo kami kay JC na ginawa niya yung ganun bagay. Yun. Diba? Sana po iba siya. Dahil na pa kayo ni Aaron. Disturbed rin ako sa storya. Ito yung mga naririnig ko sa clinic. Pero habang pinapanood ko, nagbibilang ako ng psychological disorders. And siguro umabot ng mga 10 o 12. So pwede siyang pag-aralan sa psychology class. Yeah. Of course, ang pinaka-concern ko, yung effects sa mga viewers. Dahil yung mga nakakaramdam ng depressive tendencies or suicidal tendencies or kahit homicidal tendencies, baka trigger. Dapat talaga careful. Discretion, viewer discretion is strictly viewer discretion. And of course, yung mga artists, very good. So, of course, ang takot ko baka ma-inspire yung ibang tao. So, anong gagawin pag ganun? Ano bang gagawin? That's why important naman yung hotline. Meron naman tayo. Pero feeling ko, bukod sa hotline, kailangan ma-explain rin yung mga disorders na nilalarawan nila. Yeah. Okay na, ano yung sa content? Oo, Doc. Are you aware na daw yung disorders na nalista ni Doc? I'm sure meron kasi talagang inaral ko rin naman yung so enumerate niyo po. Pag-usap kayo mamaya. Interesado. Sige, go ahead, Doc. Merong schizophrenia. Si Jane ay may borderline personality disorder na may pagka-histrionic, na may pagka-antisocial. Si Makoy naman may pagka-antisocial. Yung mga antisocial, yung mga criminal. Okay? Yung mga borderline, ito yung mga unstable identity. Ang mga fetish rin, yung sexual vampirism. Naririnig ko lang yan sa mga storya ng mga patients ko. Nilarawan nila na talagang nalilibugan sa pagiging vampire. Sadomasochism. Si Aaron. Autism. Ang dami nga. Parental abuse. Sexual molestation ng nanny. So marami. Pwedeng pag-aralan lahat ng disorders para mas maging aware yung mga viewers. Molest na mga bago. Okay. Itself. Kasi pag pinanood yan sa I1, every episode, meron talagang yung message natin sa start. Tsaka yung hotline, tsaka yung warning na viewer discretion is advised. Pero aside from that, siguro, baka okay din na meron pang mas meta na pag-usapan about yung psychological things about it. Para dapat every episode to lessen the probability na maging siyang yung gayahin or maging lalo sa mga impressionable na mga tao, diba? So dapat ayan, si Ethel, may additional tayong ilabas. Ayun, interview with Sir Pati po yung hallucination ni JC merong hugot. Schizophrenic rin siya, tsaka may emotional problems. So parang lahat ng characters may psychological disorder talaga. Actually po. What else can later on